Oras, Mr. Tony Lopez, alas 8:10. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdamin Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdamin Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdamin Bayan. Mukhang wala sa guhit talaga ng palad ni Manoy. Ha? Good morning, Senate President Migs tuloy. Cheese de Butler Escudero. Abay, mukhang hindi na talaga susulong. Ayan, mapipigilan nga kaya ang impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ha? Alam po niyo mahabigan bakit sa kabila ng inihabol pang impeachment complaint kahapon ng Makabayan na Black. Abay mukhang may mga bagong development na nangyayari ngayon. Ay naimbag bigat po Presidente. Ha? Abay kumusta ang fellowship natin sa Malacanang kagabi? Aba, andyan po yung mga kongresista kahapon, kagabi, ha? Yan, andyan po sa Malacanang, matagal na rin naka-schedule yun. Anyway, bakit natin sinasabi yan? Abay, ang takot lang siguro ng mga politiko, lalo pa, ha? Abay, pinapakinggan ko yung TikTok ni Jan Sobariaga. Oy, Jan, ha? Alam po niya mahabigan ang pamunaan ng ating mga kapatid, ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Abay, may panawagan sila, ha? Sila ay nanawagan at sila ay nag-o-organize ng mga rally, ha? Abay, ang ating mga kapatid sa INC ay magrarally in support sa statement ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ayaw niya ng impeachment. Ayan, ayaw na ang impeachment laban sa Vice Presidente dahil ito ay magdudulot lamang ng pagkakahati-hati. Ayan, ng ating mga kababayan. Siguro ngayong nagsalita na ang presidente at tupat sumuporta ang ating mga kapatid sa INC. Abay, ang takot lang siguro ng mga mga politiko na hindi sumunod dito sa panawagan ng Pangulo at siyempre ang mga kapatid sa INC dahil alam nyo naman, ha? Alam nyo naman pagka-election mga kuya mga ateng, ha? Abay, alam natin na talagang nililigawan nyo ang suporta, ang boto ng ating mga kapatid sa INC. Kaya siguro malaking political statement ito na ewan ko na lang kung hindi tatalima susunod ang ating mga politicians. At ayon sa ating bubit, Justice Sam Martires, abay mukhang may bulong-bulungan sa apat na sulok ng Malacanang kagabi, ha? Abay marami ang nangyari dito dahil alam nyo ba na ang sabi ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga inimbitahan na mga mambabatas diyan sa Malacanang kagabi, abay nasaya at nga padamag dito apo very worshipful Attorney Second Gentleman Mansa Carpio, ha? Amumti imbaga, ha? Ayan, ni Apo Presidente kadagiti diputado nga napan di Malacanang kag idirabe. Ay, kunati Presidente ket abay saan yung kakuan? Baybayan nyo dito impeachment din. Ayan, huwag nyo nang ituloy. Mahahati lamang ang ating mga kababayan. So, yan po, mahabikan Sabi na ating bubiti, yan ang bulong. Mensahe ni-reiterate ng ating presidente na tama na. Ayan, wag mo na magugulo ang bansa. Ayan, masisira ang ating ekonomiya.
At ang malupit, eto pa, eto ang malupit mahabigan, abay, ay siyempre, kailan ba nagkaroon ng summit, ha? Ayan, na kasama pa ang United Nations ba yun, ha? Na dapat ay labanan ang corruption. Abay, siguro po yung mga masisiba sa gobyerno, ha? Sabi nga natin, Mr. President, sample apo, ha? Ayan, abay, talagang naririndi na rin ang presidente, ha? Abay, pakiusap niya sa ilang mga opisyal natin, abay, moderate your greed. Huwag naman kayong masyadong masiba. Ayan. Hindi lang 50% po mahabigan ang nawala sa mga kontrata. Ha? Abay, may pagkakataon pa na 30% po mahabigan ang natitira sa mga government project dahil sa kasibaan ng ilan nating mga opisyal at ilan nating mga politiko. Ha? Kaya walang nangyayari. So, yan po ang isa sa mga sabi ng ating bubita Justice Sama. Yan ang isa sa mga mensahe ng Pangulong Marcos sa kanyang mga bisita sa Malacanang kagabi. Damdamin Bayan. At sana'y tablan naman kayo, mahiya naman kayo, ha? Ayan, alam namin kailangan nyo ng pondo ngayon darating na eleksyon pero moderate lang. Ayan, huwag naman masyadong masiba. Ayan. Good morning, Madam Heart Evangelista. Ayan, mukhang hindi matutuloy yung Ayan, nakitang magiging second lady. Ayan. Anyway, may mga time na ganyan. Talagang sabi nga natin, Senator Cheese, ha? Ayan, destiny. Ayan, ang pagiging presidente o vice-presidente. Damdamin Bayan. Pero ang lupit din yung statement ni ating BP kahapon dun sa Mountain Province. Sa Ifugao ba yun? Ha? Abay, talagang astig. Astig ang ating vice-presidente. Ayan, dahil narindi na rin. Ayan, dahil sa mga banat sa kanya. Abay, kahit Pasko, ha? Ayan, sabi niya ay hindi siya magpapatawad. Wow! Mukhang wala sa bokabularyo ng ating vice-presidente ang kasabihang to err is human, to forgive is divine. Pero Madam VP naman kasi, ha? Abay, yung mga taon nyo sa Office of the Vice President, ha? Na nag-liquidate ng mga milyones na pondo, ha? Wag namang bastusan kasi wag namang ginagawang kalokohan, ha? Abay, yaman ba naman yung mga liquidate, May mga pangalang Mary Grace Piatos, ayan. Okay lang yung Kokoy Villamin, talagang pangalan ng tao yan. Pero eto, ha? Meron pang Carlos Miguel Oisy ngayon. Ayan. Meron pang Raymonda Jane Nova. Ayan. Ayan, Fernando Tempura. At meron pang Chippy McDonald's. Aba, ayon ng mga taga-Jollibee ng ganito, ha? Ba't di malay sinama yung Jollibee? Ayan, McDo lang. Obvious naman panluloko yan. Dapat Madam Vice President eto mga gumagawa ng ganito sa inyong mga staff. Dapat yung mga sinasapak. Ano bang mahalagang balita mula sa Malacanang? Sandali lamang, Miss Let, ha? Mukhang may magandang bagong balita mula sa Malacanang, ha? Sandali lamang at batiin ko lamang itong mga taga Supreme Court, ha? Ang mga gods of Padre Faura. Alam po niyo mahabigyan yung mga kagalang-galang natin mga maestrado sa Supreme Court Justice Joe Lopez, ha? Justice Ricky Rosario, ha? Justice Samga Erlan at CJ. Alam po niyo mahabigyan ni yung mga justices dyan, mga judges, ha? Ayan, mga fiscal, mga lawyers.
ang mga justices natin mukhang socially aware din po sila, mahabigan. Bakit kanyo, ha? Eh, di ba mainit na issue ngayon yung itong paborito ni sino may sec dyan ng Kongreso? Ayan, itong dalawang chismoso daw na. Lahat naman tayo chismoso ayaw lang natin aminin, di ba? Mapalalaki, mapababae, talagang maraming marites, ha? Ang sabi nga itong si anong pangalan ni Maris Racal, ayan. Yung mga love, hindi lang mga love triangle ito ha, quadruple quad triangle to, parang quadcom ito ha. Dahil di ba yung shota ni Rico Blanco na si Maris Racal, di ba nag-split sila, ayan. Dahil kay Anthony Jennings, ayan. Yung shota naman pala itong si Anthony Jennings. Anong pangalan nung UL, ha? Sister L, anong pangalan nung shota ni ang shota ni Anthony Jennings ay si Maris Racal ngayon. Ayan. Di ba ang nagpakalat doon ng mga text, mga video, mga messages, ha? Ay itong si yung shota ni Anthony Jennings. Ayan. Ang sabi ng Supreme Court ngayon na mga kuya, mga ateng, aba yun daw po mga videos, ayan, mga text messages, ala, pwede na palang gawing ebidensya sa korte, ayan, pwedeng evidence sa mga criminal cases. Talaga, ha? Kasi dati po, mahabigin yung mga tape na mga ganyan, hindi pwedeng evidence in court yan, mga mga text, mga video, mga ganyan. Ngayon sabi ng Supreme Court, pwede ng evidence sa korte sa mga criminal cases. Wow. Kaya lang medyo mahirap yan, CJ, ha? Ayan. Ang gagaling na gumagawa ng mga yung AI ngayon, artificial intelligence, ha? Abay, minsan mahirap ng i-distinguish yung AI tsaka hindi. Halos same na. Anyway, basta ang importante rito, give love on a Christmas Day. Ayan. At mabuti naman, ha? Ang ating makasundaluhan din. Ayan. Abay, nanindigan din na sila ay magiging tapat sa ating saligang batas. Ayan. Dapat naman kasi nagkaroon tayo ng phobia, mahabigan yung bloodiest coup attempt na kinover natin noon, ha? November yun, December. Ayan. Impeachment kay CJ Corona, December din. Ayan. Ngayon naman, may impeachment na naman. Ayan. Hawa-hawa na, pati kapitbahay natin, pati South Korea, may impeachment na rin. Ini-impeach si President yun. Ayan, dahil sa pagdideklara ng martial law sa loob ng 6 na oras. Nag-declare ng martial tapos binawi. Kaya lang matindi away-away. Ha? Kaya, abay, may mga miron naman nagmamasid. Ha? Dahil alam nyo, alam niyo naman, kaalyado ng Amerika ang South Korea, ha? Abay, nagmimiro naman yung ibang kapitbahay ngayon dyan. Ang North Korea, ayan, China, at maging Russia. Damdamin. Ay, nako, talagang gulo ng mundo. Ayan, nako, yung ceasefire dun sa Gaza, sa Israel, tsaka Lebanon, mga Hezbollah, ha? Mukhang mauulit na naman. Tapos dun sa Georgia, ayan, ilang araw ng rally, ha? Ayan, ay, nako talaga. Kailan kayo magkakaroon ng, ng peace on earth? Samantala, ito nga munang report mula sa Malacanang. Ano bang detalye mong alet yung napag-usapan ng mga tsikahan ng Pangulo at dun sa kanya mga bisita kagabi? Ayan yung impeachment. Tama na yan. At yung mga greedy sa corruption.
Pero ito ang lead ni Lete, senior military officer sinikayat ng Pangulo na tumindig para sa katotohanan at saligang batas. Di ba nagsalita na rin si Apo General Romeo Ometa Browner Jr., ha? Ayan, at yung mga pinanumpa, yung kinonfirm sa commission appointments nung isang araw, ha? Congressman Roy Loyola, ha? Most merciful Congressman Johnny Pimentel, ha? Pinapurma mo naman sila, pinag-attention mo na naman sila, ha? Anyway, sila po ay nandigan na walang ugong-ugong ng kudita, mga ganyan. Sawa na ang mga tao dyan. Take it from coup platter. Ayan, Colonel Ariel Kerubin. Nung mag-speech dun sa Katimugan Shrine Club sa Grand Lodge sa isang gabi, sabi niya, wala na, mga lesson learned, ika nga ng ating mga kasundaluhan. Aris number 14 mula sa Malacanang, Let Narciso, ano ang latest dyan? Miss Let, good morning. Good morning, Lakay. Mamuno ng may karangalan, magsilbi ng may integridad at maging inspirasyon at magandang halimbawa. Iyan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga bagong promote na general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines. Sa kanyang talumpati sa oath-taking ng mga ito sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na ang bawat desisyon at aksyong gagawin ng mga opisyal ng militar ay makatutulong sa paghuhulma ng Republika. Kaya naman hinikayat nito ang senior officers ng AFP na tumindig para sa katotohanan, sa saligang batas at para sa bawat Pilipino. Mabigat man anya ang kanilang sinumpaang tungkulin at maraming hamon ang kailangang harapin, makakaasa ang militar na ang buong bansa ay kasama nila sa pagdarasal para sa kanilang kaligtasan. Matatanda ang kamakailan ay hinikayat rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang militar na kumilos para protektahan ang konstitusyon sa harap ng umano'y fractured o wasak na gobyerno. Lakay? Anong sino-sino mga bisita kagabi sa Malacanang? Doon sa Dalawa lang Lakay yung pinangalanan ng Presidential Communications Office. Sino lang si Speaker Martin Romualdez at si Majority Leader Manix Dalipe. Sino pa? Marami Ayan. Oo, marami Lakay kasi maraming sasakyang number 8 na sa kanyang complex kagabi. Pero ayun nga, at wala rin isang detalye hanggang sa ngayon. Wala bang mga magarang SUVs na may plakang number 7 at plakang number 3? Alam mo na? 8 yung karamihan. 8 yung karamihan. Pero may 7 rin. May number 7 din. Parang walang number. Wala ba? Sa bagay, sila yung nakita dun kagabi ay mga number 8 o kaya hindi ganong plaka. Oo nga, walang masyadong gumagamit yata ng plaka na ng number 2, number 3, number 4. Usually, yan, siyempre, Presidente, 1, 7 and 8. Ayan, may mga 6 minsan, ayan, 10, mga justices. Pero 2, 3, and 4, wala yatang gumagamit niyan, Wala tayong nakikitang plahang ganyan. Di ba gumagawa ang LTO ng mga plahang ganyan? Isa-isa lang sila Lakay Kasi unlike yung mga congressman, madami talaga yan. Kaya maraming makikitang number 8 na plaka. Sabagay. Ayan. CJ, gumagamit po ba kayo ng CJ? Number 4. Ayan. 1, Presidente. 2, Vice. Number 3, Senate President. 4, Speaker. 5 ang CJ. Ayan, Chief Justice. Anyway, so anong dagdagan mo yung report ng aking bubit? Baka kulang yung report ng aking bubit, ha? Sabi ng aking bubit, nakumbinsi kaya ni Pangulong Bonget si Pinsan. Ayan, si Speaker na ayan yung impeachment, mahahati-hati lang ang bayan, makakagulo lang. Naku, pasensya ka na Lakay dahil ang sinabi lang sa amin ay fellowship iyon. Wala pang binabanggit kung anong napagkwentuhan. Ayan. Abangan natin ngayong araw kung magbibigay ng detalye ang PCO. At saka ang Kongreso, ayan, baka may statement ang House Speaker, ha?
Ayan, sana'y pinahinggan din niya ang mensahe ni Pinsan. Pangulong Bonget, Pinsan. Pamanaya naman yan. Ayan, malalaman natin. Sa bagay, malalaman natin yan kung magkakaroon ng Villar Express dyan sa Kongreso. Hindi pinakinggan ng presidente. Ayan. Pero kung walang Villar Express dyan, ayan, hindi susuportahan ng impeachment complaint, ibig sabihin pinakinggan nila ang ama ng bayan, ang Pangulong Marcos. Oo, yan naman lang yung naiisip din ng karamihan. Kasi nga, itong fellowship, bagamat sinasabing matagal na nakaschedule, nataon kasi dun sa kasagsagan na may mga naiha-impeachment complaints laban kay VP Sara. Tsaka, ewan ko lang itong mga traditional politicians natin, kung hindi sila matakot, yung mga mambabatas dyan, baka mamaya ang ating makapatiran sa Iglesia ni Cristo, ha? Kayo hindi kayo sumusuporta sa presidente, ha? Kami sumusuporta sa panawagan ng presidente na tigil ang impeachment. Baka markahan sila sa eleksyon. Ay, oo, Lakay. Diba? Election next year. Uso pa naman yan sa Congress, Lakay. Kapag may mga maiinit na issue, nililista kung sino yung mga tumabok, kung sino yung tumutol. Ginagamit yan minsan. Ayan, totoo yan. Kung ang makapatiran ang magtampo sa inyo, sige. Ayan, habang buhay na sa inyong political lifetime. Yung corruption daw, pati ang presidente, may mga nasabihan din kagabi na pwede ba grabe ang korupsyon? Ayan, pati mga kaalyado natin sila na ang nagpuprotesta sa free-for-all na corruption ngayon. Sana'y isa rin yan sa mga may summit pa, di ba? United Nations, ang nga ba ginawa yung summit? Miss Lat? Malacanang mismo lang yung conference. Conference. Kaya siguro, mantake mo, sa Malacanang pag ginawa yung conference para labanan ng korupsyon, tapos walang mangyayari. So, dapat siguro ang Marcos administration ay magpakita rin ng example. Oo, Lakay, dahil yan naman yung palaging panawagan din ni Presidente. Kaso nga, kagaya ng sinasabi mo, kailangan may masampulan siguro. Kasi hanggat wala nasasampulan dyan, walang matatakot dyan. Anyway, ano yung schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Huwebes, Miss Lat? Ay ngayong araw, Lakay, ay bibiyahing Mindanao si Presidente. Mamimigay siya ng titulo ng lupa sa mga beneficiary ng agrarian reform sa Panabo, Davao del Norte at sa Alabel, Sarangani. Sarangani at saka Davao, ha? Ayan, di ba? Di ba dadaan ng Davao City? Ayan. Ayan. Anyway, abangan natin yan. Okay, maraming salamat, Miss Let. Good morning, balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat. Live mula sa Malacanang, Let Narciso. Damdamin Bayan. Standby sa ating mga reports. O nga pala, yung mga tauhan ng pulisya sa Makati, ha? May panawagan itong si Mayor Abby Binay ng Makati, ha? Ayan, na kailangan ngayong Kapaskuhan, ayan, magkaroon ng police alert, visibility. O nga naman, ha? Ang dami ng nangyayaring krimen dyan sa Makati. Ayan, kita nyo, ha? Yung Japanese Embassy, mukhang ang dami ng Hapon na hino-hold up dyan sa Makati, ha? Commercial District, Business District. Nakatakot, ha? Kaya siguro Mayor Abby Binay, kung hindi kumikilos yung ating mga kapulisan dyan, baka na magpalit ng Chief of Police dyan, ha? At yung mga barangay tanod din natin, pakilusin natin dyan. Nakakaisa mga foreigners, ayan, hino-hold up dyan po sa Business District ng Makati. Damdamin Bayan. Oras CJ ay Chief Alex Jesmundo, magandang umaga po, ha? Ayan, so yung mga video, mga ganyan, mga text messages, pwede na palang evidence sa mga criminal cases. Oras ganap na alas 8:34. Ang balitang ito ay hatid sa
Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Ngayong 20 days na lang, Pasko na. Wow, you're so gorgeous today. Oh, thank you so much. Biglang nagkasakit ulit. Lakay, kaya ako nababashi. Bakit? Ikaw talaga Bakit naman if you have it, flaunt it. Sabi nga. Pero sabi nila, mag-coat ka. Ganun ba? Di pa nakabukas yung aircon. Oo Ayan, nga, bakit pagkabukas nga ba ng nakapatay aircon, yung mga ayan. aircon natin? Nagtitipid ba tayo? Alam mo rin yung sinundan nating 2x2, ano yan ha? Yung mga medyo matatanda na, ginawin Sorry daw Ang bata mo raw Nagsalita yung matanda. Damdamin Bayan. Sandali lamang, nagsalita yung bata. Sandali lamang at eto, baka mapanis yung Baka mapanis mapanis yung pinamimigay ni, baka mabura yung tao dun sa bagong imprint na ng pera sa Central Bank. Oy, good morning mga taga Central Bank, ha? Abay, yung nga pala hindi pa pala natapos yung issue ng Alin, Lakay? yung Bangladesh bank heist, yung akala ko Hindi pa tapos rin na ba yun. tapos yun? Aba, Parang hindi matagal pa. na yun, Lakay, Oo, ayan, mukhang naggagaliti pa ang mga Amerikano. Ayan, good morning Senator Migs, ha? Senator Migs Subiri, ayaw ng impeachment. Pati si Senator Bong Revilla iniintriga. Baka daw kung matuloy impeachment, baka daw siya ang i-appoint na Vice President. Sino naglalabas ng mga ganyang intriga? Mga black propaganda, mga ganyan. Hindi na mga naglalabasan ngayon, ha? Ayan, kaya ingat-ingat tayo. Pero eto na, Pasko Panalo promo mula sa Nino ng Bayan. Ang Santa Claus ng Bayan, abay nasa Santa Ana, Pateros. Ba't nasa Pateros ka na naman, Sherwin? Di ba parang kahapon saan ba siya kahapon? Kahapon ba pa? Ay, hindi siya Pateros kahapon. Nagtatampo na si Mayor Wes Gatchalian. Di ka raw nagpupunta sa Valenzuela ulit. Ayan. Ninong ng Bayan siya para sa ating Pasko Panalo promo. Panalo ang Pasko sa Teaser H. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Namamasko po. Eto na, namamasko na. Apo Justice Bonifacio Bong Pascua ng Court of Appeals. Eto na ang Pasko. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Yan, ang Santa Claus ng Bayan nasa anong sitio, Sister L? Sitio Bisig, dyan sa may Santa Ana, Pateros. Ano, kapit bisig ba yan ng Makabayan Black? Ayan, kapit bisig ba yan kung Teddy Casino? Ha? O sige, tawagin mo na Ninong ng Bayan. Puntahan muna natin ang Ninong ng Bayan na ngayon ay nandyan sa may area ng Sitio Bisig, Santa Ana, sa Pateros. Sino ang nahuli mo, Sherwin? Ninong! Yes, good morning Lakay Deo at si Sir El dito sa Sitio Bisig sa Santa Ana, Barangay Santa Ana. Ang puso kung saan ang bentahan at hanguan ng mga balot, penoy, dito sa Santa sarap. Ana sa Pateros. Kahapon nasa Balutondo tayo, ngayon naman dito tayo sa hanguan mismo ng mga namamakyaw ng itlog na balot, itlog na maalat, na siyang specialty ng Pateros. At ngayong umaga kasama natin ang Reyna ng Balot. Reyna ng Balot ito, si Nanay. Hello po, good morning! Hi, Mami. Ang balot ito masarap. Lakay, nag-aabang lang yan ng ayuda, pero tignan mo naman. Ang kulitas, meron. Grabe naman yan, Sherwin. Wow. Oo. Bigay lang yan. Bigay lang ba yan? Bigay lang pala. Bigay pa ng lola niya. Mayabang. Dito na kay sa may tubigan. Sa may patubigan yung winner natin dahil
Nagpapaigib yan, nagpapaigib. Oh. Naglalaba, mano-mano yun. Oo. Nagbabrush pa, ha? Iba ng tubig na kayo. O, tignan mo itong batang to, masipag mag-igib. Ba. Very Iba good. to. Pero nakikigib po sila kasi wala po silang tubig. So, sa inyo nakikiigib. Ayan. Ganun ba? Talagang parang kinatawan ng nawasa. Ayan. Kasi wala po sila Anong pangalan mo, ate? Malayo pa. Ate, anong pangalan nyo? Ahulito Bungkalos po, Ano po? 1068, Piro Sales, Santa Ana. Hindi ko po tinatanong yung yung vital statistics po ninyo. Yung pangalan po ulit, hindi ko Yung masyadong... pangalan ni ate medyo naputo lang. Ano po? Pangalan po ninyo, ate? Hulita Bungkalos po. Ayun, si Julita Marie, Bungkales. Marie. Ayan. Ano, no? Julita, binabago mo. Lakay. Ayan. Siya ba ang washing... Isura. Si ate Julita ba? Siya ba ang washing... Siya ba ang washing machine ng Sitio Bisig, Santa Ana, Pateros? Opo. Lagi po naglalaban. Mukhang marami kayong labada dyan, ate, ha? Oo. Ay, wow! Ang cute ng radyo, ah. Kasi may paradyo. Ang cute ng radyo. Speaker pa, di ba? Kaya yung radyo niya, malakas na napapakinggan dito sa lugar. Marami... Ayan, para malaman natin sino paborito mga announcer pag umaga pag nakikinig ka sa radyo. Lakay, Deo, Makalma. Aba, love you, ate Julita. Ayan. Bigyan ng 1,000 pesos yan. Aha. Pero ka rin din, meron pang painit ha, dahil malamig maglaba Lakay. Ayun. Ayan. Tumatagay habang naglalaba. Mamaya. Aha. Para daw sa Mr. Nela kay mamaya. Ganun ba? Oh. Siyempre, meron ka pang Diesel 8 Grocery. Salamat po. Ayan. Bigyan mo ng payong si ate para... Oo, yung payong para hindi mabasa habang naglalaba. Para hindi mainita maglaba Lakay. Yan ang Mr. 8 umbrella. Ayan. Salamat po ulit. Ayan, ate... Meron sa inyo. Ate Julita, sandali, Sherwin. Sandali, Sherwin. Nagpapatawag sa inyo sa barangay. May nagrereklamo po kasi sa inyo. Ganun po ba? Patay tayo dyan. Oo. Pinapatawag po siya saglit. May nagrereklamo po kasi. Sino? Teka muna, bago pa tayo. Oh, may Sherwin. nagre-reklamo? Teka, balikan mo si Ate Julita muna. Sherwin. Mga taga Barangay Santa Ana. Sige, bago yung reklamo. Ito yung barangay ho, Lakay. Teka Ayan yung muna. barangay. Wait lang daw, Lakay. Sherwin. Sa umaga po, ano pong reklamo po? Ito po si ate po. Ano yung text? Tungkol po doon sa ano? Yung... Oo. Anong reklamo niyo po? Wala pa akong pa-premyo. Nakikinig ako sa inyo. Walang premyo, nakikinig sa ate. Dalhin sa presinto yan. Dali sa presinto. Ito pala, kayo makalma. Akala ko Seryosong reklamo. Iba? Reklamo sa barangay. So bigyan mo na si ate ng premyo para hindi na magreklamo sa barangay. Bigyan ng 1,000. Madali ho kami kausap. Huwag po kami sa barangay. Eto, bigyan mo naman ito sa peso. Ayan. Para matanggal yung init ng inyong alap ng pagkain ito. Pag-aalabi namin kayo ng vitamin E. Ayan. Birthday niya ngayon. Aba, tama-tama. naman, Birthday. tamang-tama, sakong-sako. Ayan. Anong tahanan ta? Ano na? May handa. Maka-cake na lang para sa anak ko. Aba, sino may birthday? Batiin natin. Anong pangalan? Ano ba pangalan ng anak mo may birthday? Christopher Ripalda. Christopher De Leon. Himaki naman. Nakaya pati mo. Christopher Repalda. Ayan, Christopher happy Ripalda. birthday kay Ayan, Christopher Ripalda. Ayan, tupi. Happy birthday. Sige, sulat natin. Kapatid nananahin ng Repalda, pantalon. Bumababa ng bahay mula 6 hanggang 10 kasi yung sunod-sunod ako lalo yung mga magaganda yung issue ngayon. Lakay, ang galing-galing mo talaga. Ay, ba naman. Laki, parang Love you, ate. umihirit si ate. Sherwin. Lakay talaga. Sherwin. Gusto kong magsip-sip si ate. Oo, iba magsip-sip si ate. Dagdagan mo na emperador yan. Dagdagan pa ng Ember. Hindi ng kalookan namin.
Pastor Lakay, maraming makikinig sa looban nito. Kasi birthday pala no anak ni Christopher eh. Ayan. Para naman baka malasing ang mga... Lulutuin ko na nga, inihintay ako eh. Lakay, yung pulutan, lulutuin na ni nanay. Lulutuin Kahit na. ano, Asa na yung pulutan? lulutuin. Eh, yung alak talaga ang habol niya dito. Ay, hindi na bumili ng alak yung anak ko. Malaking tipid na yun. Sa vitamin E. Sherwin. Diba? Kaya naman. Sherwin, sandali. Yes, Lakay. Ayan, dahil birthday pala. Di bigyan pa natin ng Christmas gift na 1,000 si ba yung si dagdag Christopher. na 1,000 pesos para kay Christopher. At ilang anak mo, bibigyan pa natin additional 1,000 pesos! Dad, di ba? Birthday, oh. Ayan. Grabe, Oo, ayan. Nakaka-2,000 si nanay, ah. Ayan, Oh, may mga kasama pala laki. Kami po ba walang pamilya? Dito, wala pang papeleta na kayo. Ay tayo dyan, may mga kasama pala doon, oh. Ilan ba sila? 3. Ilan? Silang taga-barangay. Tatlong tag-barangay. Sige, bigyan mo sila ng tig 500 sila Oh, ate. Sherwin, tigpa 500 yung mga green girls. Green ladies. Ayun, bigyan ng 1,500. 1,500. Sige, tama na. Dalhin sa barangay ang mga yan. Nakakarami ka na lakay. Oo nga. Ubus yung sweldo mo lang kayo ng 2 buwan. Ubus na yung bonus ko kay Freddy Boy. Freddy! Boss, good morning. 13th month ko na naman daw bukas na kayo eh. Ganun ba? ganun ba? Sige. Okay. Ng 1,000 pesos. Laging tumutok sa DZRH Pasko Panalo Promo RH number 6. Sherwin Bata Alfaro DZRH. Sherwin. Una sa Pilipinas. Sherwin. Una sa Pilipinas. Teka muna, Sherwin. Huwag ka muna magpaalam. Iniwan. Ayan, happy birthday po. Maraming salamat, ate. Sherwin, balikan mo si Sherwin, balikan mo si ate. si yung ate naglalaba. Hulita, si ate Labandera. Ayan, oo. Si Ate Ulita, balikan natin. Balikan mo balikan Balikan natin si Ate Ulita. bigyan mo siya ulit ng 1,000 na Kung anong riot meron. Sherwin, bigyan mo si Si Ate Ulita. si Ate Hulita, bigyan mo ng additional 1,000 para pambili ng mini washing machine. Ayun. Ayan, oo. Akala ko pambili ng champion. Tsaka champion, siyempre. Oo. Ayan. Meron na rin champion. Tsaka Ayan. yung washing machine. Oh. Meron nga 1,000. May additional Ayan, 1,000 pesos si ate. Sergio Makalma. Ayan, ate. Ate ha, pambili ng mini washing machine yan ha. Oo. Samahan mo na rin ng Champion. champion. Oo. Champion ba gamit mo? Hindi po. Ay, champion! Champion. Champion, ate! Akala ko nagkamali pa ng perla eh. Wala na yata ang perla tsaka super wheel eh. Champion na ngayon. Oo. Aba, ayan. champion nga lang kayo Aba, ginagamit. champion Champion nga, bar aba. ba naman? Oo, iba. Okay, ate. Ayan. Merry Christmas. Maraming salamat po. Ayan. Merry Christmas Salamat po. sa mga taga-barangay Santa Ana. Dito sa Bisig Santa Ana. Kaya naman, RH number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong ng Bayan, Santa Claus ng Bayan, Sherwin At Alfaro. maraming salamat, Lakay Ninong, Mayor Deo Oo Macalma. nga, ayan. Lakay, nandito lang ako sa harap mo pero Ganun wala ba? kang binibigay sa akin. Sabi mo sa email ko na lang yan eh. Mukhang naubos ang 13th month pay nila kay ngayong Oo umaga. nga, Patay tayo dyan. Ubus yung sweldo ko Oy, nito. napapa-comment tuloy sila dito. Wow, ang galante ni Lakay. Merry Christmas daw, Lakay. Hindi, kunyari po yung salary deduction. Standby no, andyan pala si Ninong Teddy Casino, ha? Ayan. Mukhang mamanuhan din natin. Sandali lamang, Ninong Congressman Teddy Casino, ha? Babalikan po namin kayo, promise, ha? Ayan. Baka kasi wala kaming Christmas bonus. Kailangan na natin ito, pambili namin ng bonus tsaka 13-month pay. Kailangan daw bawiin nila kayong pinamigay. Oras, Sister L. It's 8:56.
seconds filled with you. Oras, Sister L. Alas 9 na lakay. Ayan, oras na para tawagan natin si dating Congressman Teddy Casino ng Bayan Mo na Party List. At isa siya sa grupo ng Makabayan na Black na nag-file ng second impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio kahapon sa Kongreso. Congressman Teddy Casino, sir, magandang umaga po sa inyo, Congressman. Nako, nakamute And yan. Miss Elaine, Ayan. Good okay. morning po, Kong. Ayan. Opo. Long time magandang no. umaga, Lakay Deo, Miss Elaine. Good morning, Merry Christmas, Lakay. Balita ko, nagpapapasko pa. Parang Kong baliktad Baka yata. naman. Oo. Dapat kami ang mamamas ko sa iyo eh. Ako sana yung Ay, ganun. magmamano kay Kong. Ayan. Yung papinimigay namin, Congressman, atin-atin lang, salary deduction po yun. Ay, ganun ba? Anyway, Congressman, ayan, nag-file kayo ng impeachment complaint kahapon against VP, ha? Ayan, ang ginamit yung dahilan ay ang yung pagpapile ng impeachment ay dahil sa betrayal of public trust. Ayan, ano ba ang ibinitray ayan, ng Vice Presidente Sara at kaya ay nag-file ng ganitong kaso at yan ang ginawa niyong dahilan, betrayal of public trust, Congressman. Yung betrayal of public trust kasi nagsisimula yan sa prinsipyo na yung mga matataas na opisyal ng ating gobyerno o yung lahat ng opisyal ng ating gobyerno, lalo na yung matataas, pinagkakatiwala natin sa kanila yung ating kapangyarihan. No? So yun yung public trust na binibigay natin sa kanila. Pero may kapalit yun. Na dapat sila ay mananagot at all times. So yun yung nasa constitution natin. They should be accountable at all times to the people. So, kapag hindi sila gumagawa ng kanilang mga tungkulin, o kaya sila ay lumalabag sa ating mga batas, o sila ay naglulustay ng ating pondo, yan po ay pagtataksil sa tiwala na ibinigay natin sa kanila. Kaya mabigat pong grounds yan para sa impeachment at pwede kang matanggal sa pwesto kung nagtaksil ka sa pagtiwala sa iyo ng mamamayan. At yan nga yung ginamit naming batayan sa pag-file ng impeachment complaint kahapon. At ano ang mga issues na nakapoloob dito, Congressman, sir? Isang issue lang talaga, ito yung usapin ng confidential and intelligence funds ng Office of the Vice President at DepEd ng 2022 at 2023. Kung saan yung 612.5 million pesos ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte ay ginamit sa mga maling bagay sa pamamagitan ng maling paraan. No? So diyan na pumasok yung mga sabi ng COA na yung mga bagay katulad ng mga gamot, mga office supplies, mga renta ng mga bahay na i-charge nila sa confidential fund na hindi dapat. Pero ang masama pa dyan, hindi lang sa nilustay itong 612.5 million pesos, tinangkapan ni Vice President Duterte na pagtakpan yung paglulustay sa pamamagitan ng pagsasabit ng mga peking resibo, ng mga gawa-gawang liquidation at accomplishment reports na sinabit nila sa COA. Kaya nga ito bumukol at nung nakita ito ng Kongreso at ito naman yung pangatlong maling ginawa ni Vice President Sara Duterte, tinangka niyang pigilan ang Kongreso sa kanyang pag-imbestiga sa bagay na ito sa pamamagitan ng hindi pagsagot sa mga tanong ng budget deliberations at saka yung committee investigations, yung mga tauhan niya ay hindi niya pinapa-attend. Kinwestiyon na mismo yung kapangyarihan ng Kongreso na mag-conduct ng ganitong mga investigation. So dahil ho sa tatlong bagay na yan, tingin namin, ito ay nagpapatunay sa betrayal of public trust at batayan para siya ay matagal sa pwesto. Kung sa tingin niyo po ba, alam naman po natin na medyo limitado na po yung time para po itong final na impeachment complaint po kay Vice President Sara Duterte, wala na masyado pong time dito ang Congress. Pero sa tingin niyo po ba ito ay magigain ng traction? Ito po ba ay tingin niyo ay ilang percentage po sa inyo pong pananaw na ito po talaga ay kumbaga mag-move?
Iyan po yung dahilan kung bakit isang ground lang ang aming sinight at nag-focus kami dito sa 3 acts ng Vice President dahil nga alam namin medyo gahol sa oras. Gayon pa man, ako po, nung 9 na taon po ako sa Kongreso, alam ko naman dyan na kapag nagdesisyon ang leadership at nagdesisyon at sumunod sa kanya-kanyang konsyensya yung mga mababatas, mabilis pa sa alas 4, magagawa po nilang ipasa yan. So tingin ko, ang mga congressmen naman, ilang buwan na nilang iniimbestigahan itong bagay na ito. Napaka-familiar na sa kanila yung issue. Alam na nila yung nangyari dyan. So, hindi ako namumroblema na makakuha ng 1/3 vote sa Kongreso. Tingin ko, kaya kung kaya lang pag-uusapan. Sa Senado, ang medyo challenge. Kasi, Ibang republika yan. issue. Pero dadaan naman sa trial yan. At ilalahad ng buong buo doon sa Senado yung lahat ng ebidensya, lahat ng testimonya, and we are nagtitiwala kami na pag nakita lang nila, no, maging objective lang po ang ating mga senador, makikita nila na karapat-dapat din itong ating hinaing complaint. Congressman Teddy Casino, sir, ayan, bakit minamadali? Kaya na rin mismo ang nagsabi na medyo gahol na sa oras. Ba't hindi hinintay ang next year? Ba't hindi tapusin ang Pasko, New Year, election, and then i-file ang impeachment complaint? Ba't parang minamadali, Congressman Teddy, sir? Pag ganun ho, hindi na talaga natin maipa-file yan. No? Kasi Bakit? nung 1 taon pa ho ito pinag-uusapan tandaan mo ka, Lakay Deo, unang pumutok ito nung budget hearings noong 2022. Noong 2023. At mula noon, talagang napapag-usapan na itong impeachment. Kaya lang, nitong huling mga buwan lang talaga lumabas lahat ng mga dokumento, pati yung mga testimonya, na talagang nagpatunay na meron talagang kalokohang nangyari doon sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. At tingin naman namin bilang mamamayan, tungkulin naming panagutin siya kaagad. Mahirap yung aantayin mo pa lalo na after the elections, maraming pwedeng mangyari. Baka mag-start na naman from scratch ang Kongreso dyan. Marami sa mga nasa Kongreso ngayon, baka hindi na makabalik. So, tingin namin, ito na siguro yung tamang panahon na makapag-file ng ganitong reklamo. Pero kagabi, Congressman, sabi na ating bubit sa Malacanang sa fellowship kina Speaker Ferdinand Martin Romualdez at ilang mga kongresista natin, may bulong ang Pangulong Bongbong Marcos na huwag na i-entertain, huwag na ituloy ito impeachment laban kay Vice President Duterte. Ano sa tingin ninyo? Well, ito po talaga ay isang malaking challenge sa ating mga kongresista na patunayan nila na talaga ang Congress is an independent and co-equal branch of government. At hindi dapat na basta na lang nadidiktahan ng Pangulo ang ating Congress. Kasi tungkulin naman nila No? Ano pa man ang pananaw ng Presidente, tungkulin ng bawat isang kinatawan ng mamamayan na pag-aralan itong impeachment complaint. Nandiyan na yan 2 complaints pa nga ang kanilang titingnan at trabaho nila na pag-aralan ito at magdesisyon batay sa kanilang konsensya at batay sa kung ano na ang nakikita nilang tama, batay sa ebidensya, mga testimonya. So yun ang pangunahing trabaho nila. Hindi yung sumunod sa nais ng nasa palasyo. Ayan, kung hindi magtagumpay ito impeachment complaint, Congressman Teddy, dahil una, may pakiusap nga ang Presidente sa kanyang mga kaalyado sa Kongreso. Ano ang alternative ng makabayan na bloc? Wala ba kayong balak na mag-file ng kaso sa Ombudsman laban sa Vice Presidente? May iba't ibang mekanismo naman ho na pwedeng gamitin para pagpapanagutin ang Vice President. Of course, impeachment is one. Ang resulta niyan ay matatanggal siya sa pwesto. Pwede rin ho mag-file ng criminal charges. Ang resulta naman yan ay kulong. O kung ano pa mang parusa meron. Nandyan ang Commission on Audit, sila yung nanguna. In fact, meron na silang notice of disallowance. Nagsasabi yung iba na baka pwede rin dalhin sa Ombudsman. So lahat naman ito ay mga option at pwedeng sabay-sabay na mangyari. Pero para sa amin, importante yung impeachment kasi hanggat nasa pwesto ang isang mataas na opisyal na gobyerno, kaya niyang impluwensyahan lahat ng iba pang mga paraan ng pagpapanagot sa kanya. No, alam natin na kapag ordinaryong empleyado ka, kapag may nagawa kang kahit na mali lang, no, kahit
2,000 piso ang medyo questionable sa ginamit mo, sinususpend ka habang iniimbestigahan yung iyong kaso. Hindi naman nasususpend ang Vice President of the Philippines. Kaya para sa amin, impeachment ay paraan para siya ay matagal sa pwesto at nang gayon magpatuloy ng independent at credible yung iba pang paraan ng criminal, administrative, and other cases laban sa kanya. Alright. Okay, Congressman Sir, abangan po natin kung mag-prosper ba o hindi itong inyong impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. Thank you, Congressman Teddy Casino, Sir. Magandang Thank you umaga. po. Good morning. At Merry Christmas. Merry Christmas po. Merry Christmas, Lakay. Baka naman. At saka, Ma'am Elaine, magandang umaga po sa inyo lahat. Sige, total, alam mo naman ako yata ang sinasabi ng Ilocanong hindi na masyadong kuripot dahil Pasko naman, padadala na kita ng emperador at saka champion. Yun. Umiinom habang naglalaba. Ayan, naglalaba ka ba? Sige, salamat po. Salamat. Ha? Oo naman. Naglalaba si Ko. Champion ba? Champion? Opo, ayan. Labandero din pala ito si Congressman. Ayan, kasama. Ayan. Oo, kasama. Kasama sa labada. Kasama sa labada. Mga tigas tayo. Mga tigas tayo eh. Ayan, tigas din. Akala ko miyembro na uhaw. Alright. Uhaw, ano nga ulit yung uhaw? Union of Husbands Afraid of Their Wives. Yun. Thank you, Congressman Kong. Teddy, maraming salamat. Good morning. Merry Good Christmas. morning. Thank you. Maraming salamat. Good morning po. Habigan former Congressman Teddy Casino ng Bayan na Party List. Samantala, meron tayong flash report, Sister L. Flash Report. Flash Report! Basa. Ang inflation ng bansa bumili sa 2.5% ngayong Nobyembre. Ito lakay ay mas mataas sa 2.3% noong Oktubre. Ayon po yan sa Philippine Statistics Authority. Ayan, mukhang ano pa, ha? Tama ba, Idol Sergio Ortiz Luis ng ECOP, ha? Abay, baka ngayong Disyembre, tataas mo dahil madami daw pira ang tao. May mga, May mga 13th bonus. month pay, Oo, may bonus. ayan, Pero spend your money wisely. Akala ko, sabi ng dito, hindi tataas ang presyo ng mga bilihin. Yung mga prime commodities. Ayan, lakay. sana nga. Flash Report. Flash Report! Madahing bansa din ang apektado ang ekonomiya, Sister L. Ayan, ang Japan, bagsak ang yen. Ayan, ang Australia ay bumaba din ang kanilang economic growth ng 0.3% ba? Ha? Ayan, pagkatapos dito sa atin, ha? Magkano yung utang natin? 16 trillion. Lakay, alam mo yung utang natin. Parang ayoko nang, kapag nalalabas yung statistics, yung data tungkol dyan, ayoko tingnan. Ayan nga. Kasi Kaya, parang yung utang natin, lakay, hindi na. Ayan. Alam mo, pagka ganyan ang nababalita natin, Sister L, palagi ko marami sa ating mga listeners, mga lolo, mga lola, ayan, parang manding bahakan, ayan, classmate, ha? Manny Pekson, ayan, baka tumas ang blood sugar level ninyo mga pare ko. Oy, lakay nakikinig sa atin, nakita ko ngayon, nag-send sa Viber. Sino? Si Carex Kayanong, yung kanyang legendary na radyo, lakay, habang nagpapakulo siya ng tubig. Aba naman, magandang umaga nakatutok sa atin. Ayan, Parang na-miss natin ito eh. Oo nga, kaya lang di ako iniimbitan. Gusto ko manood ng derby nila ni Atong Ang. Hindi ka ba inimbitahan? Mukhang, nag-birthday ito dyan sa Pasay Cockpit yata Ayan, nakiderby ba si Parekoy, ha? Si Atong Ang, ayan. Hindi na yata kasama si Gretchen ngayon sa sa derby, ha? Wala ba? Mukhang iba na ang kasama. Ikaw tuloy. Ayun ba yan? Naintriga tuloy. Ayan, ka na naman Oo nga, Very showbiz ka na naman. Siyempre, pati mga taga Supreme Court, ha? Socially aware na rin sila, ha? Ayan. Hi, CJ. Good morning, Idol Maida sa Justice Maida sa Mark
Marquez. Abay, kumusta po ang blood sugar level niyo mga justices dyan, ha? At siyempre sa Court of Appeals ay Justice De Quiroz, ha? Ayan, abay, Max De Leon, Justice Leo Bathan. At eto, ha? Araw-araw ito Pasko, ha? Si Justice Bong Pascua, good morning. At siyempre, abay, baka sabihin di natin binabati yung mga lady justices dyan, ha? Batiin din natin yung dating girlfriend ni Kong Angelo Palmones. Siyempre, sino nga? Si Justice Nancy. Ayan. Good morning po, Justice. Good morning, Justice. At si Justice Lisa Sempiudi, ha? Binabati ni PJ Justice Romy Barsa, ayan. At Ombudsman Sam Martires, ha? Good morning po. Talaga, ha? Yan, meron kayong eyes of beauty. Ikaw talaga. Baka saan pa tayo mapunta dyan. Sabihin sa'yo ni... baka sabihin na... Sabi sa'yo ni Ombudsman Sam Martires. Yun yung nagsasabi mo dyan, Dave. Baka sabihin, sexist tayo. Pagalitan ka talaga, Lakay. Good morning po, Your Honor, ma'am. Good morning po sirs, sa inyo. Ayan, maganda umaga po sa mga gods in Padre Faura. Ayan. Pero kung kayo po ay ihi ng ihi, uhawin, pumapayat at laging gutom, abay ingat po, baka maaring diabetes na po yan. Baka mauwi sa sakit sa puso, wag naman, ha? Stroke, ayan. Pero yung mga salawahan sa puso, ayan ang problema talaga yan. Katulad ni Anthony Jennings. Anthony Jennings, saka si Maris Racal. Ay, talaga naman, ha? Baka umabot na stroke yan, wag naman. Ayan, kidney failure at paggabulag kapag napabayaan. Kaya, para makiiwas po sa sakit, kailangan mag-exercise din mga lolo, mga lola, ha? Ayan, zumba-zumba lang. Ayan. O kaya ay lakad-lakad, galaw ng galaw, di ba? Attorney Romy Mac, ha? At siyempre tamang pagkain. At pwede mo ring samahan ng Cogent DB Plus araw-araw. Dahil ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar. Ayan, Ma'am Bia Chua, Lustan. Abay, kumusta po ang blood sugar po ninyo, ha? Sa Cogent DB Plus, with the power of 9 herbs in one capsule, mas malakas ang laban mo, di ba? Doktora Isa Suntay, ha? Doktora Evelyn Laureta. Dahil ang Cogent DB Plus, yan po ay mabibili sa Mercury Drug. Dr. Alan Racho, good morning. Watson sa drugstores at siyempre pwede rin online sa Shopee at Lazada. Pero mahalagang paalala ng Cogent DB Plus, Hermana Rosie Sarangaya, ayan patoy, ha? Ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Damdamin Bayan. Standby, Raymond Dadpaas. Ayan, kumusta ang mga senador, ha? Ayan, malungkot ba si SP De Butler, ha? Cheese Escudero at Madam Hart. Ayan, mukhang hindi matutuloy ang impeachment. Ayan, kung papahinggan ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Oras, Sister L. It's 9:18. Ang balitang ito ay All is bright round young virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Diyan ba sa Senado, Raymond, may heavenly peace ba dyan? Hearty peace? Anong report ni Raymond, Sister L? Oras muna, Sister L. 9:25 at shout out kay Victor De Leon Lima. Hindi ko alam kung bakit sabi niya si Maris Racal na lang. Ang alin? Ang alin. At ang mga taga TGP party list na kayo nag-send sa atin ng picture, nakatutog ang opisina nila sa atin. Aba, hello po sa magandang inyo. umaga po. Ayan, nanonood sila, Lakay. TGP party list? Yes. Aba, nanonood sila. Nag-send ayan, lang ng picture. Abay, maganda umaga po sa iyo. Sana manalo kayong lahat. Siguro nakikichismis to kay Maris Racal. Hindi biro lang. Teka muna, ba't hindi natin mga kaibigan natin, kapatid natin sa Mindanao? Oy, Berwer Siful.
Jewel. Batiin din natin ng birthday pala, akala ko Christmas. Ayan, Sino yan, Lakay? Siyempre mga kababayan sa Mindanao wala silang Christmas. Ayan. Pero ito birthday, happy birthday Berusiful Sultan. Aga gising kan Lukman. Ayan. Parang sounds family ang pangalan. Kuya Aga gising, happy birthday Happy mo pala birthday kuyang. po. Ha? Ayan, binabati ka ni Berusiful Datu Abul Kayer Makabato. Ayan, si Berusiful Fahad Lukman. At mga brethren sa Lukman Masonic Lodge. Happy birthday Kuya Aga gising. At Kuyang Sulaiman Halya, happy birthday ni Kuyang Ramil Araman, Jimmy Muñez. Oy, parang Jimmy, kumusta ka na? Birthday mo pala, ha? Ayan. Binabati ka ng mga Gold Barrel Boys. Sina Pastor Manny Galdo, ayan, Bossing Manny Kupon at si Judge Boy Katipay. Pare Boy, good morning, Merry Christmas. At happy birthday din kay Kuyang Raymond Villanueva, Lolita D, ayan, at yun yung nagpapatawag sa barangay kanina, Christopher Repalda, ayan. Hi Christopher, ayan, may pamblowout ka na, ha? Nagbigay namin 2 bote na Emperador, ha? Ayan, tsaka dinagdagan namin ng 1,000, ha? Pamblowout mo, ha? Minatawag ka ba naman sa barangay Pero itong ibang mag-birthday, Sister L, happy birthday, bossing. Advance happy birthday, Mr. Cesar Lee ng Toyota Alabang. Hello, Boss Cesar Lee. Happy birthday. Abay, kailangan ni madalon natin to, Sister L, dahil Kailan nga yung birthday niya, Lakay? 19. Ayun. Magpaparaffle ka ng Toyota Tamaraw. Wala pa sa market, ipaparaffle na. Ipaparaffle na, ha? Sa bagay, ilolons yata sa Lunes. Ilolunch na, Lakay, sa 6. Biyernes ka. Kailan ba? 6, di ba? Bukas. Bukas. Ayan. December 6 ang Ilolunch Toyota na. Tamaraw. At happy birthday ni Kuyang Mayor Dexter Agatep. Naragsak nga pa nagkasangay Kuyang Mayor ng Lasam, Cagayan. At binabati ni Kuyang Tony Lara at mga brethren sa Mabini Masonic Class number 39, DJ Apari, Cagayan. Damdamin. Ano ang latest sa Senado, Sister L? Ceasefire, Lakay. Ceasefire sa politika. Ipinanawagan niya ng ilang mga senadora. Peace on earth. Ayan. Yes. Dapat magpapasko, Lakay. dapat ang Senate President ang mananawagan niyan. Ceasefire. Tama na. Kaya na pala ko hindi si De Butler. Siging re-revoke ninyo. Dapat Bicolano siya, di ba? Bicolano, ayan. Siyempre, pagka ko, siyempre, sino ba ayaw maging busy pa? Ay, ikaw talaga, Lakay. Inaano mo yung kababayan ko? Hindi naman. Ay, Manoy, good morning. Ayan. Para alamin natin ang update mula dyan sa Senado mula kay RH28 Raymond Past. Lakay Raymond. Elaine at Mayor, di bale, itong nananawagan ay dating Senate President din naman. Ang panawagan ng ceasefire, Mayor at Elaine, ay galing kay dating Senate President Juan Miguel Migs Zubiri. Ito ay kasunod ng mga inihain na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Zubiri na dating nagsilbing ang Senate President, ang Senado ay obligado na maghanda bilang bahagi ng kanilang tungkulin na magsilbing hukom kung sakasakali ay merong impeachment trial na mangyayari. Dahil bahagi ito ng kanilang constitutional duty at ito naman inamin niya na ito ay kanilang pinaghahandaan. Ang problema nga lang, ayon dito sa kay Zubiri, ay tiyak na magdudulot na naman ito ng pagkawatak-watak ng mga Pilipino. Kaya't dito nanawagan ng political ceasefire, lalong-lalo na at magpapasko na. At maliban dito, nalalapit na rin ang 2025 national at local election. Ang sabi nga ni Zubiri, baka magaya tayo sa bansang South Korea na ngayon ay nagkakaproblema dahil sa deklarasyon ng martial law at meron ng bantang impeachment laban doon sa kanilang Prime Minister. Bahagi ng pahayag ni Senador Mig Zubiri, Mayor at Elaine. We have to do our constitutional mandate to convene an impeachment court. I used to be Senate President, so we know the implication of that.
We know our duty. But of course, personally, if you ask me in my personal opinion, sana walang gulo. Kasi ayaw po natin ng gulo at this point in time. Gusto ko po na namin ceasefire muna at this point in time. Tingnan nyo nangyari sa South Korea. Diba? They declared martial law in South Korea. Now nagkakagulo sila doon. Ayan, oo naman. Bahagi ng bahayag ni Senador Zubiri, Mayor, banggitin ko lang dahil ito ay nangyari, yung interview ay nangyari kagabi doon sa inilunsad niyang libro. Ito yung titulong The Road to Peace, Crafting the Bangsamoro Organic Law. Ito yung daan na tinahak kung paano nabuo yung Bangsamoro Organic Law na siya ngayon ay sinusunod sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ay ginawa ito, Mayor, doon sa National Museum. Kaya nandoon yung mga opisyal ng BARM, ilang mga senador at yung mga sektor na tumulong din para mabalangkas yung Bangsamoro Organic Law. Mayor at Elaine. Gusto kong marinig reaksyon mula sa Senate President Chis Escudero. Meron tayong mayroon kaming scheduled papihan ngayong umaga. Mamaya-maya lang, alas 10, Mayor, at gusto naming marinig din. Dahil meron na siyang naunang panawagan na balik kasi ang kanyang panawagan din naman ay medyo dumistansya muna yung mga senador doon sa usapin ng impeachment dahil unang-una tingnan muna kung ano mangyari sa House dahil kung sakaling matuloy sila yung magsisilbing hukom at magsisilbing impeachment court dito sa kinakaharap na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Tsaka por delikadesa rin siguro sa part ni Senate President Chis Escudero dahil kung ma-impeach ang Vice Presidente, kung susundin ang line of succession, siya ang magiging Vice Presidente, siya ang parang beneficiary ng impeachment, parang ganun. Ayun, yun siguro isa sa mga iniiwasan din kahit paano. Kaya pero maya-maya baka sakali din naman magbigay ng kanyang itong pananaw tungkol nga dito sa dahil sa ayaw at sa gusto natin, Mayor, ay talagang mapag-uusapan itong kinakaharap na impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Bagamat kahapon ang aming nakausap si Senator Jingo Estrada, kung titignan daw yung timeline ay talagang medyo alanganin na. Dahil actually kung tingnan mo yung kalendaryo, hanggang next week na lang ang trabaho nila kung tutuusin. Bagamat 18 pa magsasara ang formal na sesyon ng dalawang kapuluan ng Kongreso, babalik sila January. Halos 3 linggo din lang yon. Bakasyon na sila. Ang balik nila June na, Mayo. Kaya napakahaba ng bakasyon dahil nga sa election. Magsisimula na yung election campaign ng buwan ng Pebrero, Mayor at Elaine. Okay, maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Advaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. So, umasa tayo. Let's hope na hindi na matutuloy yung impeachment para hindi tayo magkagulo-gulo, ha? After election na lang. Oo nga Ang hirap naman matulad sa South Korea, Lakay. Na ngayon ay sila ay kagulo doon. Ayan, presidente naman ang ini-impeach. President yun ayan na. Pero yung mga nakabook na sa Korea, okay lang daw. Pwede pang bumiyahe. Oo, pwede raw kayong bumiyahe dyan. Pero alam mo, Lakay, may nakita lang ako dito. Mayroon akong nakitang dad joke Sinend lang to ni former Senator Kiko Pangilinan. Sabi niya, tanong, ano ang sinabi ng opposition lawmakers sa pagdeklara ni South Korean President Yoon ng martial law sa bansa? Ano sabi? Illegal yun. Dad joke. Medyo walay. Nabasa ko na yung kahapon. Ay, Senator Kiko, Senator Bam, ayan, di yata narinig ang rekta ngayon, ha? Ba't yung rekta naging atras na yata? Ayan, mukhang busy sila, Lakay. Busy ba? Ayan.
Oy, si Kong Adora at Girly Plato, ayan, buwabati ng Merry Christmas. Ay, Merry Christmas po, Kong and Ma'am Girly. Ayan, Merry Christmas, Ninong. Ayan. Ano po? Ano, for impeachment o hindi? Nagmamasid ang mga kapatid sa iglesia. Ayan, INC. Ayan. Sila ay nagmamasid. Oo, ayan. Magsasawa sila ng rally, ha? In support sa decision ng Pangulong Marcos na wala mo ng ganyan-ganyang impeachment. Report mo lang kay RS number 52, Sister L. NPA patay, 3 sundalo naman ang sugatan sa engkwentro dyan sa Batangas. Magbabalita si RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakaya, Sister L, patay ang lalaking sinasabing miyembro ng New People's Army sa Batangas matapos makaengkwentro ng kanilang armadong grupo, ang 2nd Infantry Division ng Philippine Army sa bayan ng Ilobo. Kinilala ng hukbong katihan ng napaslang na si Ray De Los Santos na may mga alias Ding Japet, Roy at Ren na pininiwalaan lalong pipilay sa kalansay ng operasyon ng grupo sa probinsya batay sa mga informante ng militar. Sa report ng 2nd o 2nd Infantry Battalion, nag-iikot ang tropa sa barangay Balibago nang paputukan sila ng mga rebelde kahapon ng hapon. Tumagal ng 20 minutos itong palitan ng bala bago tuluyang tumakas ang mga terorista at saka nakilala itong tumambad na naiwang katawan ni De Los Santos kagabi. Malingan 2 high-powered firearms, 2 anti-personnel mine at isang magasin ng bala. Sa bahagi naman ng pamahalaan, tropa ng gobyerno, isa sa mga sundalo nagtamo ng minor injury pero sa report ng pulisya ngayong umaga, umabot sa 3 ang naitalang sugatan. Nanawagan naman si Major General Cirilo Palaura Jr. ng 2nd Infantry Division na i-avail na lamang ng mga natitira pang NPA ang programa ng gobyerno at hindi man dapat ipagdiwang ang pagkasawi ng kapwa Pilipino. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa. Standby, Giselle Ricafort, Miss Dalagang Bukid. Asan ba si Miss Giselle? Abay, nasa public market sa Pasay. Aba, sandali lamang. Ayan, magkano ang presyo ng bigas dyan? Isda, Dalagang Bukid, galunggong, bangus. Ayan, at teka muna, pahirapan nga ba ang bangus dun sa Pangasinan Oy, ngayon? sabi daw lakay, nagkakaroon yata ng shortage ng bangus? bangus. Bakit? Ayan, ba't nagkakaroon ng inubusan ng mga Chinese fishing vessel? Bakit nagkakaroon ng Grabe, shortage? ano, Dami-daming bangus dyan. Oo nga, yan ang bangus country, ha? Sandali lamang, Giselle. Oras, Sister L. 9:38. Ang balitang ito ay Christmas time in the Philippines. Santa Claus coming down your chimney or your nipa. Nako, eto sabi ng professor sa UP, ha? Yan. Abay, saan kami sa panawagan ninyo, ha? Sample, Mr. President. Nako, marami ring galit dito. Ayan, ang sabi rito, VP Sara. Pinagtutulungan ng mga adik, convict at communist. Allah. Yan ang malaking pagkakamali ni BBM. Kaya lang kumambyo na ang presidente. Sabi, ayaw na impeachment. Ayan. Samantala, sandali lamang, Giselle. At sabi ni that's daw si Kong Adora Plato dun sa Alin pinatugtog bang na Christmas song? palagay ko ito'y kapanahonan niya kasi si Johnny Matis Grabe siya. Kong Adora, buhay pa ba si Hi, Kong. buhay pa ba si Johnny Matis? Ayan, Silent Night. O nga, nakapanindig balahibo yung kantang yan. Diba? Ayan. Very siya solemn. Yes. So, mafe-feel mo yung message ng song. At happy birthday muna kay Noble Gary Villaluz. Aba, birthday mo pala, Kuyang, ha? Binabati ka ng mga taga Maharlika Shrine Club. At si Kuyang Dado Melegrito. Ruma K. Arias Sabroso, happy birthday! Binabati ka ni Daddy Colonel June Arias. Eto na ang report mo na kay Giselle. Ayan, kumusta ang presyo ng mga bilihin? Nako, lakay, eto na, mga rice retailers sa Pasay City Public Market. May kakaba ba daw
sa 40 pesos na kada kilong kadiwa rice ng DA. Alamin natin kung bakit mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Sister L, Lakay, Kabado ang mga rice retailer sa Pasay City Public Market at dito sa Guadalupe Public Market sa Makati City sa paglulunsad ng 40 pesos kada kilo na bigas ng Agriculture Department sa mga pangunahing palengke sa National Capital Region. Sa panayam ng DZRH, sinabi ng ilang retailer na malulugi daw yung kanilang kabuhayan dahil piso lamang kada kilo yung kanilang porsyento. Panigurado kasi nila na mas pipiliin ng kanilang mga suki ang kadiwa rice kumpara sa mga paninda nilang butil na mas mahal. Umaapila ang mga rice retailer na gawing 2 piso man lamang ang porsyento nila upang makabawi sa kanilang ibinebentang bigas. May ilang mamimili naman dito sa Guadalupe ang dumayo pa mula doon sa Taguig City upang makabili ng murang bigas. Umaasa sila na walang limit ang pagbebenta sa kanilang butil, lalo't sinasabi ng ilang retailer dito na 2 kilo lamang daw kada tao ang pwedeng bilhin kada araw, taliwas naman sa binabanggit ng mga opisyal ng DA. Pakinggan natin yung bahagi ng ilan nating panayam. Pagaling, bakit po nandito po kayo ngayon? Kasi nabalitaan ko na meron bigas dito sa Guadalupe Market, kaya pumunta ako dito para makabili ng konting bigas na mura. Saan pa po kayo galing? Galing pa ako sa Taguig. Opo. Ilang kilo po tayong bibilin po nila? Ang alam ko pwedeng bumili ng 5. Ewan ko, ang balita ko rito, hanggang 2 lang. Okay. Malulugi po. Kasi unang namahal ng plastic, tapos sila kami porsyento. Para lang kami nagsiwala. Talo talaga kami, baby. Kasi una di ka mabibili yung mga namin, yung mga matataas na presyo ng bigas. Hindi na lang sa 40 pesos na kuha. Magbabayad pa kami ng pwesto, wala na. Lugi. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Ayan, sabi ni Sister L, itong Christmas decor na binili mo, kulang, ha? Ano sabi mo? Mare, bili ka ng Christmas tree. Ayan. Yung pwede lang dito sa may likod nila kay ilagay. Ayan, yung simple lang. Christmas decor daw ng mga high school student tong ano na. Grabe naman kayo. Hindi kasi lakay, 'di ba? Sabi nila, i-celebrate natin ang Pasko ng simple lang at wag masyadong magarbo. Kaya nga, sabi ko 3 parol ang bilhin, ba't ang dami-daming binili, ha? Hindi, tsaka ang theme po kasi ng aming Christmas decor ay throwback. Throwback tong aming ipakita mo ngayong Christmas. Ito yung RH team. Ayan, nakita nyo naman. Ayan, di ba? Very tinipid. Talagang Christmas decor na Ilocano to. Hindi, pero kasi lakay, ang naaalala ko talaga sa Christmas decor natin ay nung ako'y maliit pa. Oo, ganyan yung traditional na sinasabit lang sa mga pintuan. Dati colored paper lang ginagamit ng ganyan. Crepe paper lang, di ba? Parang ano siya lakay. Ano ba yan? Ano matawag dyan? Ewan ko ba, ang Christmas tree namin sa high school noon, yung puno ng magay, ayan. Yung nare-recycle lakay. Nilalagyan ng sabon. At tawag nun yung yung sabon na pinapabubble na sabon. Ayan. Natatawa naman ako dun lang. Sobrang throwback naman. Ganon kami nun, Sister L. Yung sa akin yung throwback ko hanggang siguro mga 1999. Yung sa'yo yung throwback mo parang... Uy, 2001 yun. Ay, grabe. Hindi ako naniniwala 2000 yun. Kahit itanong mo kay Sarah. Ayan. Vice President Inday Sara Duterte Carpio nagmatigas. Astig talaga ang VP, ha? Hindi magpapatawad ng kaaway kahit ngayong Kapaskuhan. Hindi uso sa kanya yung to err is human, to forgive is divine. Hindi siya nag-agree kay Pangulong Bongbong Marcos na never say never. Yeah, o nga, never say never. Ayan. May kanta bang ganon? Never say never. Never say never. Ayan. Hindi ko alam. Alamin nga natin, report mula kay Aris number 7. Paano yan? Hindi Peace on Earth ang kanta ni VP. Ano bang
ba pwedeng war and peace? Artist number 7, Henry Uri, please come in. Henry. Deo, nagbatigas ang pangalawang Pangulo na si Vice President Sara Duterte na hindi magpapatawad ng kanyang mga kaaway maski ngayong Kapaskuhan. Sa isang message ng Thanksgiving ceremony, pasasalamat sa mga Ipugaw, sa Lagawi Ipugaw, makalawa ang sinabi ng pangalawang Pangulo na bagamat nais siyang magbigay ng mensahe ng pagbibigay at pagpapatawad ngayong Kapaskuhan, ay iba siya at hindi niya kayang magpatawad kahit ngayong Yuletide season. Pakinggan natin, Deo, ang tinig ng pangalawang Pangulo. Ang huli ko pong mensahe ay mensahe sa Kapaskuhan. Marami po sa ating mga Katoliko na mga kapatid ay naghahanda na po sa panahon ng Pasko. Ang Pasko po ay panahon ng pagpapatawad, pagmamahalan at pagbibigay. Forgiving, giving, and loving. Lagi ko pong sinasabi na depende po yan sa tao. Pero dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin sa inyo na yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Pero kailangan ko sabihin sa inyo na ang Pasko ay panahon ng pagpapatawad. Nasa sa inyo na yan. Kung magpapatawad kayo, dahil iba-iba naman ang tao eh. Diba? Meron sa atin mabilis magpatawad, meron sa atin matagal, at meron sa atin dinadala na talaga sa hukay ang galit. Ay lakay, Sister El, ang mismong pahayag ng pagpapatawad ng pangalawang Pangulo. Samantala, pinasalamatan naman ng Vice President ang mga taong tumulong sa kanya sa panahon ng krisis politika ng Office of the Vice President. Sa kanyang pasasalamat, binanggit nito sina Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo at Senator Amy Marcos, mga doktor, mga abogado at media na umalalay sa kanya at sa mga kawani ng Office of the Vice President sa naranasang krisis sa kamay ng Kongreso nitong mga nakalipas na araw. Para sa DZRH, ako si Henry Uri, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Friends are dear, and you wish you could give more than just presents from a store. Why don't you give love Christmas? Naku, wala sa bokabularyo ng Vice President yan ang pagpapatawad, ha? Ikaw ba, Sister Ele, mabilis magpatawad? Depende lang. Off mic ka, ayan. Depende lang Ayan, kayo. Kasi yung pagpapatawad, it takes time. Minsan kasi lakay, kahit gusto mo magpatawad, kung medyo mabigat pa sa puso mo, parang mahirap din yun. Totoo yan. Pero importante lakay marunong magpatawad eh. Ako, pusong mamon eh. Ayan. Very soft. Mapagpatawad. Pero tama ka, may time din na matigas ang puso mo pagka ikaw ay talagang grabe ang tama na nasaktan ng todo. Ayan. Kumbaga, at yun ang nararanasan ni Inday. Ayan. Panahon lang ang makapagsasabi. Yes. At sabi ni Caso Jimenez, ang sabi daw, ang kanta daw ni VPI, It's My Turn, ni Diana Ross. It's my turn. Ha? Ayan. Pero ang sabi ni Senator Loren Ligarda, ang importante ngayon ay yung isulong. Ayan. Sabi niya rito, kailangan isulong. Anong isusulong, Senator Loren, ha? Sabi niya, kailangan sa panahon ngayon, isulong ang Philippine Studies. Ayan. Tungo sa mas malawak na pag-unawa. Kita mo, Sister Ella. Tunay na tungo sa mas malawak na pag-unawa ng mundo sa papel ng bansa. Ang Philippine Studies has become more than an academic discipline. It is a global platform for Filipino voices and a perspective to be heard and acknowledged, contributing to the larger human conversation. Alaga, ha? Ayan, peace on earth ba ito, Senator Loren, ha? Ayan.
From groundbreaking research and community projects to collaborative dialogues on pressing global issues, these universities have become vital centers where values, ideas, and cultures intersect. Ayan, pala yun, ha? Philippine Studies, ayan, nga pala, talagang ganyan, basta sama-sama. Report mo lang kay Manang Milky, ano ang latest sa Kamara, Sister El? Ito lakay ang narco-trolls binuweltahan ng Quadcom. Narco-trolls? Oo nga, daming trolls ngayon. May trolls na anti, may trolls na pro. Ay, naku talaga. Hindi mo na maintindihan lakay Kaya kapag sa online, sa social media, parang kailangan talaga limitahan mo. At dapat alam mo kung ano lang yung paniniwalaan mo sa hindi lakay. Correct. Alamin natin ang report mula kay RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister El at lakay, walang problema sa paninira kasama sa trabaho bilang lingkod bayan, pero hindi katanggap-tanggap ang paninirang puri na walang basehan at katotohanan. Ito binigyang diin ni Surigao del Norte Representative Robert A. Barbers sa kanyang privilege speech sa harap ng mga batikos mula sa umuray mga bayarang trolls sa harap ng patuloy na investigasyon naman ng Quad Committee na kanyang pinamumunuan. Sa direkta niyang apela sa mga trolls at vloggers, sinabi ni Barbers, malaya silang batikusin hanggang magsawa sila basta tungkol sa kanilang trabaho, mga nagawa sa kanilang mga panunungkulan. Pero gate ni Barbers, pag ang issue ay pagyurak na sa pangalan at dangal ng isang tao, yan ay may pananagutan na naayon sa ating batas. Obvious ayon kay Barbers sa maraming bayarang trolls ang nagpapakalat ng mga destructive and malicious propaganda lines at pinupondohan niya mula sa pogo at drug money para atakihin at yurakan ng ilang personalidad. Narito ang bahagi ng privilege speech ni Congressman Robert A. Barbers. Panindigan na lang ninyo ang paninira ninyo. Hindi naman pwede na porke politiko, pwede mo nang akusahan ng lahat ng krimen at kasinungalingan tapos wala ka ring pananagutan? Ano ka? Siniswerte? Matapang ka manira. Matapang kang mangutya. Tapos ayaw mong sumagot? Paano kung halimbawa kami naman ang magsabi na ang pangit mo o ang baho ng hininga mo o iniiwan ka ng kinakasama mo na napakaputi kasi ang itim-itim mo at ang liit-liit ng tenga mo? O wala ka namang kwentang abogado? Puro ka lang media at pasikat sa media, pero sa korte, kulata ka naman. Kita nyo? Paninirang puri na ang ginagawa ninyo. Hindi na yan protektado ng mga batas. Ang batas ay para sa lahat, hindi lang para sa iilan. Kung may nalalaman kayo na freedom of speech, wala naman pong freedom to defame. Uli ring inulit lakay at Sister LB Barbers ang apela sa National Bureau of Investigation na imbestigahan, tukuyin at kasuhan laban sa mga vloggers na nagpapakalat ng paninira, malicious and libelous vlogs sa kanilang mga social media. Ako si Milky Rigunan, ulat para sa Yes, Akay. Kakasama ni Congressman Asa Barbers yung mga vloggers na naninira sa kanya? Alam mo na kayong problema dito kasi ay walang naman nakalagay na totoong pangalan, hindi ba? So ang sabi niya, ito yun ang pinagtatalunan yung mga totoong nagko-cover ng mga media na kapag nagsalita ng hindi maganda, nafa-filean o nasasampahan ng libel. Pero ito mga ganito na vloggers, usually nagtatago sila sa ibang pangalan Pero may mga vloggers na kita ang mukha May mga vloggers man ang Milky na kita ang mukha. Ginagamit yung nakita yung mukha nila, although na may mga alias. Ginagamit yung mukha pero iba yung mga pangalan na ginagamit. Yung nga ang hamon niya lakay sa National Bureau of Investigation at mga concerned government agency. Kasi meron na tayong batas tungkol dito pero hindi naman daw na ipatutupad. At lalo itong lumalala, lalo na't merong mga malapit ng eleksyon at the same time ay patuloy yung investigasyon din sa mga ilang issue ng paggamit sa pondo ng taong bayan at ginagamit naman mga vloggers na ito para naman manira. Okay, maraming salamat naman ng Milky. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin
Bayan. Abay, batiin natin, nakikinig sa atin si Kuyang Congressman Torne. Ayan, Torne Laharan ng Calamba City, Laguna. Aba, good morning. Aba, taga Partido Federal ng Pilipinas ka pala, Kuyang Torne. Ayan, good luck. Walang gutom 2027 na food stamp redemption ng DSWD. Umarangkada ngayong araw sa Tondo, Manila. Aba, sige ha, ayuda pa more. Aris number 29, Boy Gonzales, Lacuna, Dumagoso, Versosa, please come in. Lakay Deo, Sister L, sinasagawa ngayong umaga ang walang gutom 2027 food stamp redemption ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Barangay 123 sa Moriones, sa Tondo, Manila. Ang programa, isa sa mga flagship program ng Administrasyong Marcos Jr. Sinabi ng DSWD na ang food stamp program ay 2 araw. Ang food stamp redemption sa Tondo, kung saan naabot sa 1,350 ang mga benepisyaryong pamilya na dumaan sa verifikasyon. Sila ay makakuha ng abot sa 6,000 halaga ng mga pagkain, kaya may turingan niya na maagang pamasko ito. Sinabi ng DSWD na 3,000 kada buwan talaga ang pinapasok na sa electronic benefit transfer card ng mga benepisyaryo, pero naging 6,000 dahil sa pagkakaroon ng counting delay na agad na mga naayos. Kabilang sa mga pagkain na maasahan dito ay mga isda, karne ng baboy at manok, mga itlog, iba't ibang gulay, prutas at mga bigas, tinapay at iba pa. Ayon kay Magsaka Outlet Representative Attorney Arjer Kabadbat, ang mga produkto ay mula sa mga lokal na magsaka at supplier mula sa Kadiwa. Dagdag pa ni Kabadbat, sabi ni Kabadbat, itinataguyod ng food stamp program ay mga masustansya pagkain, kaya walang delatang makukuha rito. Una na sinabi ng DSWD, layo ng walang gutom food stamp program na matugunan ang kagutuman sa ating bansa. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Boy G. Samantala, report mula sa Mindanao. Eto, Lakay, nako, yung ilog na pinagkukunan daw ng maiinom na tubig dyan sa may Santa Cruz, Davao del Sur, nasira dahil sa quarrying ng dating alkalde. Mga residente nagprotesta. RH5, Val Gonzales. Val. Yes, June Di Makutak ito, Elaine, ano? At, Sorry, RH19, June Di Makutak. Sorry. Naliligaw. Sorry, June. Come in. Yes, Mayor and Elaine, balak pa sanang ma-extend ng permit to operate for 5 years itong Horizon Concrete Products Corporation na isang dekada nang nagko-quarry operation sa Pilan River, Santa Cruz, Davao del Sur, kung saan lumubog na ang tubig ilog at nakontamina. Bago pa man naganap ang protesta kahapon, minauna ng petisyon ng mga barangay sa apektado at ipinaliwanag ang kanilang pagkadismaya sa mga nakitang lantarang pagsira ng ilog na source ng kanilang malinis na tubig maiinom. Ang kumpanyang Horizon Concrete Products Incorporation ay nagpatawag ng consultative meeting kahapon, subalit nauwi ito sa day of protest na pinangunahan ng mga apektadong residente ng Barangay Zone 2, Zone 4 at Barangay Sinuron sa pangunan ng Zone 2 Barangay Captain Myla Garcia Arellano, Zone 4 Barangay Captain Juniper Solamo at Barangay Sinuron Chairman Orlando Rivera, kasama ang Elder of Council Tribong Bagubo Tagabawa na si Matanam Edmondo Udal at Cherry Casimero, miyembro ng Hugpong Farmers Riverside Association. Nagipag-ugnayan na rin ng mga barangay chairman at ng mga local organizations kay Santa Cruz Mayor Jose Nelson Tata Sala at nakita na alkalde na may valid reason ang ipinanggagalaiti ng mga residente apektado ng quarry activity ng Horizon Concrete Products na isang family business na pagmamay-ari umano ni Santa Cruz former Mayor Jaime Lau. Sa pahayag sa media ni Santa Cruz Municipal Mayor Jose Nelson Tata Sala, ang presentang papeles ng kumpanya sa kanyang tanggapan ay nakitaan niya umano ng di mano'y maanomalya. Nangako naman si Mayor Tata Sala na paimbisigahan nito ang aktibidad ng kumpanya kasama ng pagbusisi sa kanilang permit. Sa panig naman ng Horizon Corporation sa hiwalay na panayam, inihayag ni Plant Administrative Officer Elsa Montesillo na meron naman silang nakuhang permits mula sa Mines and Geosciences Bureau o itong MGB ng DNR nitong December 13, 2024 para sa kanilang 5-year industrial sand and gravel permit operation. Subalit, napag-alaman
na ang dokumentong tinutukoy ni Mrs. Montesillo ay sharing questionable papeles na isunimite nila sa tanggapan ni Santa Cruz Mayor Tata Sala. Mula sa Mindanao, RH19, June Dimacuta at DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June Dimacutak. At batiin din natin si Ateng. Ateng Kate Bala ng Happy Mansari. Ano yung Mansari? Oh, taray, Mansari. Ayan, from Kuyang Christian Maghirang. Hindi mo alam yung Mansari Ano Lakay? yung Mansari? Ano? Para siyang anniversary. Di ba pagka taon, anniversary. Pagka buwan naman, Mansari. Ganun ba yun? Yes, Gusto ko Daysari. Daysari? Ano ba yan? Para araw-araw. Araw-araw, gabi-gabi. Hindi, kung kailan sila nag-meet or naging sila. Ganun, ayun pala Mansari. yun. Ganun pala yun. Ayan. Good morning. Binabatan si Kuyang Pong Makatangay. Ayan. At Kuyang Christian Maghirang. At sabi ni Tisoy, ayan, pending palakay yung mga cases ng Bangladesh sa 3 court. Makati, Mandaluyong at Paranaque. People of the Philippines versus Concon Bautista and Shiba Bautista. Pending pa rin ito pala yung hanggang ngayon. muntik ng madali kay ninong mo. Oo nga, ang ninong ko muntik pang madamay. Ayan, ninong... Buti na lang maingat. Ninong Lakay. Michael is my guy. Ayan, good morning, ninong Michael Guy. Good morning. Magkano ba ang palitan ng dollar ngayon? Ayan. Magkano nga ba Lakay? Siyempre, mamaya pa, ha? Ayan. Pero yung opening? Yung opening ang teka nawala na, ha. Batiin ko muna si Kuyang Robin Go. Ayan. Good morning po. Good morning. At Kuyang Judge Saboy at Mapili, Kuyang Rodan Deliso, Rex Cayano at Dr. Ferdinand Pagdilaw. At siyempre si Kuyang Saturnino Lahara at James C. Reyes. At 58.18 ang palitan ng dollar sa opening. Ayan, opening ng trading ng Forex. 58, Noble Juna Samaniego, good morning. Kuyang Pats Arbas at Kuyang Faji Fajardo. Ayan, Oxford Word of the Year. Brain rot ka ba? Ayan, brain rot. Ayan. Brain rot? Oo, ayan. Rat. R-O-T. Ayan. Rat, akala ko yung rat. R-O-T. Ayan. Rat. Bulok. Charot lang. Anda yan. Para maganda-ganda. Ayan. Parang deterioration of mental. Lakay, pinaganda mo pa. Ayan. Pero nabubulok na utak. Sorry naman. Humihina. Pero kung si Secretary Larry Gadon ang tatanungin mo, bobo. May sakit naman noon, pero i-shoutout ko lang nakatutok sa atin si Justil Avilla, ang ating kasamahan Lakay ni Miss May sa Operation Tulong. And of course, si Kuya Jun Bidanya, nakatutok daw sila habang nag-iikot. Ayan. Ayan, at binabatan si Manang Bing Adalin. Ayan, sino nga pabati natin Manang Bing Adalin? Di ko makita, ha? Ayan, wala ka na mga tinex dito. Ayan, baka matagal na, natabunan pa ito. Pero Lakay, October pa ito. bago tayo magpaalam, overtime na pala tayo. Mag-thank you lang tayo dahil tayo ay nominee ulit. Nominee tayo ulit for the most outstanding digital radio show and broadcasters sa 7th Gawad Lasalia Neta. Ayan, maraming salamat. Pangalawang taon na natin to Lakay. So sana this year makuha na natin Maraming salamat sa mga taga-Lasal. De La Salle Araneta University. Maraming salamat sa mga estudyante at mga professor dyan. Merry Christmas! Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Merry Christmas. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binaohan. Bye-bye! Bye! This